Hey mga kabadis, for today's vlog ay papakita ko dito nung time nung Holy Week ay nagbisita iglesia kami mga kabadis. Sa totoo lang, hindi to naka-plano kung saang simbahan. So bahala na kung saan kami papadpad. So unang napadpad kami ay dito lang sa Silang, Cavite. Ito yung simbahan nila sa Silang. Isa sa mga lumang simbahan sa Silang, Cavite. So, nung pumunta kami doon, sobrang init mga kabadis. Tirik na tirik mga kabadis ang araw. Wala man lang kaming payong. So, we decided na lang na kahit mainit, pupunta talaga kami at makapagtirik ng kandila. So, ang kagandahan dito ay doon pa lang sa pagpasok namin ay may nakabantay na ng mga pulis. Tapos, meron din mga nagbibigay ng mga free na tubig sa mga nagbibisita iglesia. So, kung nakita nyo ito kabadis, ay luma na talaga yung simbahan. Tapos, maraming tao. Ito, papunta na kami. And, akala namin na may nag-start na yung misa. Kaya, napag-desisyonan namin kahit ilang minuto, ay uupo kami and meditate o magnilay-nilay sa mga personal nating mga pwedeng ihiling sa Panginoon, magdasal kasi ito yung week o panahon na para mapagtanto natin yung mga nagawa natin sa buong taon, realization, anong pwede nating sabihin direct sa Panginoon, and makapag muni-muni din kahit papano. So ngayon, nung natapos na kami doon, pumunta kami sa may tirikan ng kandila. So nakita nyo si Manong nakaupo lang kahit mainit sa labas. At ito kabadis, nakita namin na instead na bumili kami ng kandila sa labas, ay meron pala dito sa loob. So kung hindi ako nagkakamali is 1 peso per candle. Nakabili na kami sa labas, so wala na kaming choice. So ang kasama pala namin dito ay syempre si Claudine, si Mama, si Erica at si Wairo. At dalawang asong makukulit, si Ara at si Bella. Alright! Hindi yan magpapaiwan talaga kabadis kahit saan kami magpunta. Liban lang kung papunta ng lugar na hindi talaga pwede yung hayop. So yun mga kabadis, nagtirig kami, nagdasal kahit pa paano. Yan si Bella, init na yan. So hindi namin nakalimutan kabadis na magdala ng tubig para sa kanila. So nagbaon talaga kami kasi sobrang init. Kahit kami, nagbaon kami ng pansarili naming tubig. At yan mga kabadis, kung nakita yung simbahan, ang laki niya talaga. Meron naman kami nakita parang dinagdagan niya ng yung labas, parang ni-renovate yung simbahan. So, talagang mainit yung panahon na yung kabadis. Naghanap kami ng halo-halo. Gusto ni Mama ng halo-halo. So, naghanap kami within doon sa Silang. And may nakita kami dito na parang pasok sa budget namin, yung Ben's. Yan, Ben's Snack Food House. So, doon pa lang kami sa labas. Marami na kaming nakitang mga tao na nakaupo. And kung sa pag-check lang namin, kung doon kami sa taas, pumunta kami sa taas, sobrang init niya. Kasi ang lapit lang ng Kesame nung Ben's Snack Food House. So we decided na hintayin na lang yung nakaupo na kumakain sa baba para kami ang pumalit pag umalis sila. So yun, natapos na sila mga kabadis. So kami nang pumalit. So ang in-order namin is isang siopaw kami at tapos yung walang kasawa-sawang halo-halo. Pero mga kabadis, nung nakain namin yung halo-halo, parang hindi ako satisfied nung halo-halo sa Ben's Food House. Kasi yung ice nila is pino. Parang hindi naman, parang shake siya. Na instead na dapat bubo yung crumble nung ice. Kasi halo-halo eh. Iba yung in-expect ko. So, i-rate ko to siya sa Ben's Food House dito sa Silang, Cavite. From 1 to 10, i-rate ko lang siya ng 5. Tapos, yung siopaw naman nila, pang commercial na siopaw, parang nabili lang din or ni-rebrand lang nila yung siopaw na hindi talaga homemade. Pero sinabi nila ng homemade, pero alam ko talaga
kung luto talaga na humid o hindi. So, i-rate ko lang din yung siopaw nila ng 5/10. Alright, so umalis na kami mga kabadis. Dito kami napadpad dito din sa Cavite. Ito yung parang isa sa mga pang mayaman-yamanin na simbahan. Parang nasa sa loob na siya ng exclusive subdivision. And first time namin nakapunta dito mga kabadis. So yun, meron din kami nakilala dito ng dalawang bata, nakambal, at ang babait nila. And nagustuhan nila si Ara at si Bella. So yun mga kabadis, pumasok kami kasi parang mas malamig yung loob at hindi mainit kahit hindi siya naka-aircon. Parang nakaka-relax kasi ang laki at malawak yung simbahan mga kabadis. So alright, so pinapasok talaga namin yung dalawang aso at wala namang sumita sa amin mga kabadis kasi naka-diaper naman sila. Yun mga kabadis, tingnan nyo, ang ganda ng simbahan, ang lawak at ang malinis din. That time talaga walang kaingay-ingay. So dapat nung time talaga noon, sabi ko na hindi talaga kami dapat mag-ingay kasi sobrang tahimik at nagdadasal talaga yung mga tao. Yun mga kabadis, nakaupo kami. Then after nun, labas na kami mga ilang minuto. Nung lumabas na kami mga kabadis, yun, nag-isip ko na kami kung saan ba yung tirikan ng kandila dito. Then nalaman pala namin, so wala palang tirikan ng kandila, nakasara daw. So naghintay kami dahil magsi-CR sila mama, si Claudine, si Wairo at si Erica. So akong naiwan dito. Habang naghihintay kami ako sa kanila, so may nakilala kaming dalawang magkapatid na mga bata at ang babait nila at ang kulit din dahil parehong si Ara at Bella sila eh. Nagustuhan nila si Ara at si Bella. Yun, yung mga dalawang kambal na ang cute ng mga bata na to. Ang katalino pa. Magaling mag-English mga kabadis. At parang daig pa ako. Sana all. Alright. So yun, kinakarga-karga nila si Ara kasi cute daw si Ara. Parang napapansin ko lang si Bella hindi pinapansin. Pero pinapansin naman konti kasi nagtatanong kung sino daw yung kasama. So yun ang mother ni Ara, si Bella. Kahit maitim si Bella, meron naman siyang kulay brown doon sa kanya, balahibo niya. Kasi si Ara ay tawag nito, tumula doon siya kay Xander na yun yung tatay ni Ara ay si Xander na yun yung una na naging asawa ni Bella o nag-stud kay Bella. So yun mga buddies, so good thing lang na si Ara ay naging same kay Xander na brown talaga, golden brown. Kasi yung kulay ni Ara, ayan yung in demand talaga na kulay sa mga poodle. And hindi kami harapan para ibenta siya. If poodle breeder ka, like sa akin, kakasimula ko lang. So yun mga kabadis, inikot-ikot nila, tapos dumating si Claudine, din si Mama, pinakilala namin yung mga bata, na yun, nagbabay na kami, nagpalis na rin kami, then pupunta pa kami ng Tagaytay. Alright, so nagpaalam. So parang nalungkot sila dahil alis na kami. Ang cute daw ng mga ng aso namin, si Ara at si Bella, dahil sa mga poodle na yon. And meron daw silang mga aso din na ang cute din. Alright, so ang babait itong mga bata na ito. Shoutout sa inyo kung makita nyo itong vlog na to. Sino man nakakilala sa dalawang bata na yan, i-shoutout nyo po ako. And I hope makikita po tayo ulit mga bata. I forgot their names, but I hope makita nyo itong vlog na to. Sino man nakita, i-comment down below lang. Alright, so buddies din kami dito. And yun, accidentally lang talaga mga kabuddies. Parang nagtanim ng bomba na naman si Bella nung time na to. So mabuti lang naka-diaper si Bella. So nakita nyo man dito, maraming tao, Station of the Cross sila dito sa labas ng simbahan. Yun mga buddies. So buddies na kami and papunta na kami ng Tagaytay. Yun si ate humirit pa ng mani. Gusto niya kami bentahan ng mani. Yun nga, hindi namang kumakain ako ng mani, pero yung iba na kasama ko ay bawal ng mani. Alright, sana all may mani. Alright.
So, ito ay sa Tagaytay na mga kabadis. So, sobrang traffic. Kung hindi ko ito, yung nagkakamali nito mga kabadis, is 4 PM na to eh. Alas 4 na ng hapon. And sobrang traffic and sobrang init. Kahit naka-aircon sa loob, ang init pa rin talaga sa labas. So, una dito na sa may San Antonio, Padre Deo Church dito dito sa may Tagaytay. And nakita niyo naman mga buddies, madaming tao, madaming sasakyan na nakapark. So, we decided dito na sa nag-pray kami. Kasi itong simbahan pala ito is para doon sa may sakit. Pagdasal na magaling, ganon. So, ito, habang nagdadasal sila, linabas ko si Ara. Minuksan ko, baka naman to hindi makahinga kasi ang init talaga mga kabadis. Sobrang init ng panahon na to. Kahit ngayon mga kabadis. So, yun mga kabadis. So, nagtingin-tingin ako sa labas, sa loob, and yun, binidyo ko dito. And across lang or katabi lang ng church na to is may simbahan din pala na isa na malaki, and yun yung maraming tao. Pero tawag nito, lalakarin pa namin dito mga kabadis. So yun, naglakad kami dito, lakad dito, yun, dun mating na kami dito sa may katabi lang ng alright, nawala na ako mga kabadis. Yun na nga mga kabadis. Kitang-kita na namin yung simbahan ito, nakatabi nung Padre Deo Church kanina. Alright. Kung nagkakamali mo na ako sa anong name ng church, pagpaumanhin nyo lang ako mga kabadis, kasi sobrang ang bilis nitong video na to. At ang tagal na rin to. Holy Week pa to. Ngayon ko lang naayos mga kabadis. Sobrang busy natin. Alright. Umuwi pa kasi tayo ng Leyte mga kabadis para sa mga Sun Life client natin. Alright mga kabadis. Yun. Tumakbo na yung bata. And yun, may police, nakabantay. And meron pala sila mga rules dito kung saan yung tirikan ng kandila. And this time ay nagsisimula na yung misa nila. So, hindi na kami nakapasok. Doon na kami sa may tirikan ng kandila. Nagpa-picture pa sila ate, Tres Marias. Yun. Nagsimula na talaga yung misa. And, kung nakikita nyo ito, yan, yung mga nag-sponsor ng simbahan ito. O ano ba yun? Pangalan man ng simbahan. Conception Church. Yun. So, it is time, naghahanap kami kung saan yung tirikan ng kandila. So, ito dito mga kabadis, kung nakikita nyo, pasimula lang pala yung misa. Yan. Tapos, habang nag-iikot ako, so yun, hinanap namin kung saan yung tirikan ng kandila, video doon si Mama, doon si Claudine, hinanap ko sila. Saan naman sila? Erica at si Wairo. Alright. So yun, nakita ko na nga yung tirikan ng kandila, yung madaming tao. And ito, nung panahon nito, yung oras na to, merong isang aso talaga na nagalit nung nakita si Bella. Hindi ko alam. Naka-roll siya, yung may gulong na parang pang baby. Tawag nito. Baby rock, ano ba yun? Yung may gulong. Nagalit yung asong pangit. Nakita kasi si Bella. Ewan ko lang, panay tahol-tahol siya eh. Makikita niyo dito sa video. Or hindi ko ba na video? Yun, yan na si Bella. Tapos may dumating. Galit na galit yung aso. Ewan kaninong aso ba yun? Shout out sa inyo. Kung sino man yung may-ari ng aso na yun. Ba't siya nagalit yung aso nyo? Hindi naman siya inano ni Bella. Nakaganyan lang si Bella. Galit na galit yung aso nila. Yun. So, this time, hintay namin sila para makapasok kami sa pagtirik ng kandila. Alright, andyan na sila. Then, dapat naka-mask daw. Then, tanggalin yung
tali ni Bella, or we decided na kami lang muna mauna. Then maiwan sila Claudine at Erica. Yan mga kabadis. Alright. Yan, nagtiri kami, pray. Hindi pa pala mga kabadis, hindi pala namin kasama si Erica dito. Kasi umuwi pala sila sa kanila. So, off pala na. Kaya kami lang pala dito na 4. So, si Wairo, si Mama, ako at si Claudine. And kasama yung 2 aso. Yun mga kabadis. Naghihintay na din para papunta naman kami sa isang simbahan dito sa Tagaytay din. Yung kilalang mga simbahan sa Tagaytay. Yung Yellow Sisters. Ano pa yung isa? Yung Pink Sisters Church. Yun. At yung isa pang simbahan. Kung ano lang yung makita namin at talaga pupunta namin, hihintuan namin. So, ito yung next na simbahan na pinuntahan namin. This is, ito yung pinakamaliit na tao. Ito, napagtanto ko. Ang liit lang pumunta dito para magmisa. Kasi parang looban to eh. Parang along the highway. Tapos walang kalapit na bahay. So, malayo siya sa sibilisasyon. Dito sa Tagaytay din. Yan. So, walang konti lang. At dito yung time na nakapaghabulan o nakapag-play sila, napaglaro sila Ara at si Bella. Yun, di makapagpigil talaga si Bella sa kakalaro at si Ara. So, hinayaan namin yung 2 aso para makapaglaro. Alright, so mga kabadis, tingnan nyo. Ang mag-ina. Family time, quality time. Laki ka na ha, Ara. Tama na, tama sa kapit. Oh, buka. Buka ba? Come here. Puta, malakas na siya. Ara. Ara. Buka ba? Ara. Alala. Videohan mo ako. Sana. Sige na. Ara. Hindi na yun. Malakas na siya. Ara. Uy, Tori. Malakas na. Uy. Baka. Ayun. Baka. Time out. So ito na nga mga kabadis, ito yung last na simbahan na pinuntahan namin ay yung The Pink Sisters. So gabi na yan mga kabadis. So ang dami talagang tao, walang mapagparkingan at mabuti na lang nakahanap kami ng pay parking dun lang mismo sa bungad bago pumasok dun sa simbahan. And medyo malayo ng konti. Pero na-enjoy namin yung paglalakad kasi parang exercise na din ni Mama at nung mga aso na si Bella at Ara. So ito na mga buddies, naglalakad na kami at marami kaming nakikitang mga nagtitinda sa gilid. Kahit traffic yung daan, may nakikita kaming mga kainan at sobrang ang dami talaga mga kabuddies at ma-enjoy mo rin kasi parang kahit gabi na ay marami pa ring tao na pupunta doon sa simbahan ng The Pink Sisters. So ito na mga buddies, so nakikita nyo sobrang dami papasok at palabas ng simbahan. So tingnan nyo mga kabuddies at talagang ma-enjoy nyo dito yung place na to kasi kahit sa labas ng simbahan ay may nagbebenta ng kahit ano-anong mga o sarit-saring mga pagkain, kakanin o mga street foods and barbecue. Okay, yan nakita nyo mga kabuddies
yung mga tao bumibili sa labas ng simbahan ng Pink Sisters. Yan, so may palabas na mga sasakyan at may papasok na mga tao. So tunghayan natin mga kabadis kung ano yung nakikita namin dito sa loob ng simbahan. Alright, check it out. Nakaisip na ako siya. Head west toward Golden Road. Hindi na pray na ako. Hindi to Pink Sister. Andun lang. Ikaw din magbantay. Andun Pink Sister. Ano maniningin? Ambot ng utanan kanina. Hindi daw to. Anong sa kapila? Ito pa pinakadilo na. Pink Sisters. Pink Sisters. So tama, 7 na. Uy, sarap yan. Uy, mo naman na sa TL mo. Ha? Uy, mo naman na sa TL. Ito lang. Malayo pa kayo? Oo. Dito yung pagkain. Malayo din. Ang daming lagi. 1, 2, 3. Hindi kami nag-ano yan, picture. So ito na nga mga buddies at talagang nagutom kami. So dito kami dumayo sa isang famous na Tito B's Bulaluan. So ito daw yung isa sa mga kilala dito sa Tagaytay na mga bulaluan. And hindi lang naman bulalo yung special dito o ma-order mo. May mga iba't iba ding mga pagkain na pwede nyong orderin. So nag-order kami nung kaya lang sa bulsa and yung tali 4 lang kami, yung kaya lang namin ubusin. And dito sobrang nabusog kami sa mga na-order namin at talagang parang gusto na talaga naming makauwi. Tapos sobrang pagod, lakad dito, lakad doon. So talaga na-enjoy namin and successful yung pagbisita iglesia namin sa taong ito. So sana next year naman. Alright, so yan si Bella harap talagang pagod na pagod. Gusto na rin umuwi. Na-miss na yung bahay at gusto na talaga magpahinga at matulog. Pero ako dito yung pagod kasi ako yung nag-drive. Pero okay lang, at least successful yung lakad namin. Alright mga kabuddies, and please don't forget to subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa lahat ng mga videos ko in the future. So till next time mga kabuddies, bye bye, thank you so much.